Nakakita ko online ng Boost Step Up. Ayan, yun ang pangalan kasi na to sa Boost Step Up o yung current niya na yung mga 1.5 volts o 3.7 volts nako-convert niya ng high voltage, no. Ayan, 3.7 volts. Nako-convert yung napakalakas na voltahe. Ayan, ganito lang naman itsura na to, no. Nabili ko to 100 pesos online. Ayan, papansin nyo yan, yung kanyang pinaka-quote sa ilalim, ayan. Sa ibabaw yan. Tapos dito, para sa positive and negative. Okay, subukan natin gano'n siya kalakas, no. Ito yung negative. Ito yung positive. Ganyan kalakas yung boost step up na to. Ayan, talaga siguro stand can, pwedeng gawin to stand can for safety pens, no. Ayan, 3.7 volts. Ngayon, subukan natin itong 1.5. Ayan, 1.5 volts to. Rechargeable yung 1.5 volts. Subukan natin kung gagana siya, no. Okay. 1.5. Ano ba siya? 1.5 volts. Ayan, mahina. Unlike dito sa 3.7 volts, talaga namang napakalakas niya. Pwede itong gawing stand gun. Napakalakas, blue talaga yung kanyang lumalabas na kuryente. Hindi ko lang masukat kung ilang voltahe pero sigurado tayo na napakalakas. Asul na asul kasi yung kanyang kuryente. Ngayon, ganito ko siya nabili, wala siyang something handle or ano man. Gagawin ko siya ng handle. Wala akong makita na 3-port na PVC. Sakto sana yung 3-port na PVC dito. Yung kasing uno, meron ako ang problema masyadong malaki. Ngayon, wala akong makita. Ito gagamitin natin dito. Ito yung handle ng sira nating Mac. Ayan. 3-port din kasi laki na to. Ayan. Ayun, sa may map natin nasira yan. Ito na gagawin natin. DIY natin. Yan. So, puputulin ko lang siya rito banda. Para hindi masyado mahaba. Ano? Putulin ko lang siya rito. Tapos sa loob yung battery. Yan. Ganyan magiging plano ko rito. Puputulin ko siya rito. Dito yung battery. Tapos lalagyan ko siya something dito. Or dito sa kabilang side ng pinaka charger niya para hindi na tayo matanggal kabit ng battery. Meron naman ako dito na 3.7 volts na charging. Yan. Para disaksak na lang. Di-charge na lang siya. Ito na yung ating first step, no. Tinabasan ko na yung ating holder ng ating type ng plastic bottle. Ayan, nilagayan ko siya dito na. Dito ko siya kinunik. Dito yung spark niya sa dalawang dulo. Ayan, para matulis. Ganyan magiging itsura niya. Dito hinangan ko lang siya. Tsaka ko ito babalutan. Parang wala lumalabas dito na wala lumalabas dito na something spark. Kaya dito lang dapat lumabas sa dalawang dulo. Yan, tatakpan ko lang tong portion na to. Hihinangan ko to para kapit na kapit siya. Tapos lalagyan ko siya ng string cable tube. Yan, tsaka ko siya ilalagay dito. Sige, ito muna yung ating first step. No? Ito na, no? Ito ilalagay natin na charging. Yan. Yan, ito ilalagay natin charger para sa ating 3.7 volts, no? Para mag-charge to, hindi na natin kailangan tanggalin, no? Ito yung charge sa atin. Pipix na natin itong pinaka-cord niya. Ilagay ko siya ng switch dito. Yan, malit lang na button. Yan, malit na button lang. Ngayon na final natin na ginawa, no? Ayan, nilagyan ko siya ng glue dito sa ilalim. Then, naka-string cable tube. Nilagyan ko siya ng kahoy sana sa ilalim para dito isa matigas siya, no? Ang problema, pagka nilalagyan natin siyang kahoy, ito, plywood. Plywood to eh. Plywood siya, may masilya to. Masilya ko siya, kumuha ko ng kaprasong plywood. Nilagay ko siya sa ilalim para sana mas matigas itong ating front na to, no? Ang problema, pagka mayroon siyang plywood, hindi gumagana itong ating ginawa, no? Hindi siya gumagana. Kaya ginawa ko dito, direct na lang dito yung kanina, yung DDoS na black screw. Tsaka ko na siya nilagyan ng wire. Tsaka nilagyan ko siya dito ng tinipan ko muna bago ko nilagyan ng string cable tube para mas safe siya. Tsaka para hindi tumagas dito yung pinaka once kasi na mayroon pang tagas dito, may balat, mas madikit dito siya mag-i-spark, hindi dito sa dulo. At tulad dito sa pinaka front na yan. Yan, dapat may string cable tube din to at sagad na sagad siya sa dulo. Ayun, para wala maging tagas yung ating kuryente. Kasi once na nakabuka dito sa taas, tapos dito medyo madikit at may tagas, mayroong balat, dyan dumadaan yung kuryente. Dito siya mag-spark, hindi dito sa dulo. Yan, kasi nilagyan ko nga lang siya dito ng switch. Tapos, directly naman yung positive, negative ng ating, ito kanina, negative, positive doon sa ating battery na 3.7. Tapos, yung itong charger na kinala natin ito. Ayan, Android type to. Ayan, Android type siya na charger, no? Charger ito para sa ating 3.7. Ayan, yung connection niya, ayun, no? Mayroon siya indicate dito na, B negative tsaka B positive. That means yung B positive, battery positive, yung B negative. Ayan, ganoon lang ang connection na to. Ayun, no? Red and black connection. Naka-direct lang dito siya. Dito negative, di syempre dito positive. Ganoon lang, naka-parallel connection lang siya. Tsaka rito, yan, naka-parallel lang siya. Yan. Naka-parallel lang siya. Ayan, subukan natin siya. Ayun, naka-lagay din natin test proof para masukatan natin na voltahe yung ating 3.7 volts. Ayun. Yan,
nagbabago siya. Hindi siya masyado malikit. Ayan, nasa 3.20. Ayan, 3.30 volts siya. Okay. Ngayon, subukan natin pindutin yung trigger kung gagalaw siya. Ayun lang. Nga lang, kapag pinipindot natin ito, ha, pansinin niyo, pag pinipindot ko, ayan, nag-spark siya, pero nag-down voltage siya. Nagwa 1 volt. Napakalakas kumain pala ng ayun at ayaw na nga niya mag-spark masyado kasi bumaba na to sa 3 point, ayan, 3 na lang siya. Ayan. Naging 3 na lang siya. Ngayon subukan naman natin siya i-charge kung gagana yung ating kinonect na charger. No? Ito, Android type lang siya. Ayan, 3 volts. 3 volts, saksak lang natin to para makita natin kung aangat yung ating charging. Bago natin siya ikabit dun sa ating housing na ginawa. Ito yung housing na ginawa natin. Yung tangkay ng ating sirang map. Yan, gagamit lang din ako dito ng mga plastic bottle, no? Nakap. Subukan natin ito i-charge kung mag-charge siya. Mahirap talaga pag nag-iisa ko ng video. Ayan, 3 volts. Then, saksak natin kung aangat yung voltage niya, no? Okay, taga lang. Mahirap siyang i-charge. Saksak. Ayun, ayun, at ayun. Umilaw nga siya. Indicator na nagka-charge siya. Ayun, red. Then, ayun. Ayan, 3, 4, 30, 32. Ayan, 3. Ayan, nag-high. Umangat na siya. 4, 5. Ayan. Ibig sabihin, nagka-charge yung ating charger. Ito. Ayan. Subukan naman natin siyang gamitin na naka-charge siya kung okay lang ba. Subukan natin siyang gamitin ng naka-charge siya, no? Malakas niya. Ang gandahan na to, hindi bumababa yung voltage niya kahit pindutin. Di ba? Hindi siya bumababa. Ibig sabihin, work ito yung ating ginamit na charger na to. Kasi kanina nung hindi pa to nakasaksak sa charger, talagang nag-1 lang siya. Negative 1 pa yung ating voltage. At saka ayaw niya na mag-spark. Pero pagka naka-charge siya, habang ginagamit, talaga naman stable yung kanyang voltage. Yan, sige, i-set up lang natin. Ito na nangyari na natin yung ating sinet up, no? Yung ganyan tsura niya. Yun, open lang to. Siguro tatipan ko pati ito. Tsaka rin support. Ayan. Tapan ko pa siguro dito para hindi nakikita yung wire. Tsaka rin sa part na yan. Yun, okay na siya. Okay, ganyan tsura niya. Tsaka ito gumagalaw pa to. Hindi pa to nakapix eh. Tapan ko lang muna para siguro maging maganda pa. Ayan. Itsura niya. Talagang DIY na DIY lang natin siya talaga. Ayan. Sinacharge ko siya. Ayan, nakailaw siya. No? Nakailaw siya pag naka-charge. Hugot ang charger niya. Buti na kay charger. Doon ko lagay sa ilalim para makita natin yung charger niya. Buti yun. Namatay. Charge siya. Ayun. Ayun. Charge siya. Ayun, nakailaw. Okay. Okay. Pakalakas niya. Edit trigger. Push button. Resistant charger. And fire. Kasi ito is perfect. Kaya kahit na. Ayan. Boom. Ayan, hindi natin kailangan gumamit pa ng lighter o kung ano man para pasindin natin result dito lang. Pwede na tayo magsindi rito ng ating siling. Patayin na natin ulit. Ayan. Masisingaw sa kanyang gas. Ayan, tumutunog pa. And fire. Ayan o. O, diba? Ngayon lang yung simpleng paggamit ng ating stamp gun.